Efeso. Peso Efeso, siya. kabanatang 3. Wala akong dalang ano eh. Efeso, Wala akong dalang Bible. kabanatang 3, talatang 1 Ano? hanggang 21. Mahaba ito. Basahin natin ang buong Sige. teksto para hindi natin nababypass yung mga salita na napag-iiwanan. Kukunin lang natin yung mahalaga. Hindi po lahat yan. Kasi hindi natin maunawaan yan kung hindi natin babasahin ang lahat ng mga talata. Efeso, kabanatang 3, talatang 1 hanggang 21. Dahil dito ako si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hintil. Kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, na sa pamamagitan ng pahayag ay pinaalam sa akin ang hiwaga. Gaya ng nauna ko isinulat na ilang mga salita. Sa inyong pagbasa ay mauunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Sa unang mga salinlahi ay hindi pinaalam sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon na ipinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu na ang mga hintil ay mga kapwa tagapagbana at mga bahagi ng isang katawan at ang mga kabahagi ng pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tungkol sa Ebanghelyo ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob. Ang biyaya ng Diyos na sa akin na ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay binigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ang mga dimasukat ng mga kayamanan ni Kristo at maliwanagan ng lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga. Nasa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay, upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamalaan sa kalangitan at iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito ay ayon sa walang hanggang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Na sa Kanya ay makalalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya tinihiling ko na huwag kayong manlupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo na ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Ang aking dinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ang lahat ng mga banal, ang luwang, ang haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating inihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan na gumagawa sa atin. Sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. Ganito na lang po ang sulat. Sa ating binasa, si Pablo sa verse 1 o talatang 1, siya ay nabilanggo. Si Pablo nabilanggo, kaya sinabi ako si Pablo bilanggo, alang kay Kristo Jesus. Hindi siya nabilanggo dahil isa siyang masamang tao. Hindi siya nabilanggo dahil mayroong Kaso. maaaring nagtutulak siya ng droga o mayroon siyang inistapa. Hindi po. Ang ibig sabihin ni Pablo, nabilanggo siya alang-alang kay Kristo sa pagtatanggol ng mabuting balita, pangangaral. Kasi nung panahong yaon,
ang mga mananampalataya hindi malayang nakapagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi katulad ngayon na malaya ka. Eh noon, kabilang din si Pablo na siya ang umuusig ng iglesia, humingi siya ng sulat sa Sanhedrin na meron siyang ipakikita na may karapatan siyang hulihin ka, ibilanggo ka, dahil nga ayaw nilang ipalaganap ang Kristyanismo. Ito ay sulat ni Pablo habang siya ay nakakulong sa Roma na pinapalakas niya ang ating mga kapatid sa pananampalataya na huwag silang manlupaypay sa pinagdadaanan ni Pablo o labis nilang pag-aalala. Kaya nabilanggo si Pablo, hindi siya nabilanggo na wala siyang ginagawa sa loob ng kulungan ng pinaglalagyan niya. Gumagawa siya ng sulat. Gumagawa siya ng sulat para sa mga kapatid. Ang laman ng sulat ay palakasin ang kanilang loob. So, bago ang lahat, tayo nanalangin at ibibigay ko yung pamagat at yung mga puntos. Let us pray. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, narito kami muli sa hapong ito na ito ay gawain mo, Panginoon, na ang layunin ng aming puso at sinitiin, kayo ang aming maitaas, kayo ang aming maipangaral, kayo ang aming masamba. Huwag sa amin, Panginoon, huwag sa amin. Huwag sa amin ang karangalan, dahil kami ay palalo, kayabang, pandaraya ang aming puso. Ang layunin ng aming pangangaral, mabuti man o masama, kayo ang aming maibigan, maisilid sa kanilang puso. Ang iyong kagilag-gilalas na kapangyarihan, kagilag-gilalas na plano, na kami man ay nagugulat sa mga bagay na nangyayari. Maraming salamat po. Samahan niyo po ang inyong lingkod na minsan yung panggagamitin. Hindi naman kami karamihan. Kayo nagsabi sa ang 2-3 katipon sa pangalan pagbahan sa amin kalapit na. Maraming salamat po. Bihin po kayo kung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pamagat, paksa ay ang lihim at ang huwaga sa Ebanghelyo ni Kristo. Una, isa-isayin natin, unang punto, ang lihim. Pangalawa, ang hiwaga. Pangatlo, ano ang pakinabang nito? Sa sulat ni Pablo sa Episo, yun nga po narinig natin na ako man, kahit nagbabasa ako, tagal na akong nagbabasa, dito ko naintindihan yung lihim, yung hiwaga na hindi natin nalaman. Sabi nga ni Pablo na kung tunay na narinig ninyo ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos ay binigay sa akin para sa inyo. Sa pamamagitan ng payag ay tinalam sa akin ang hiwaga. Yung hiwaga na kahit ang mga unang salinlahi ay hindi ipinahayag ito nila. Bakit? Kaya magagawa doon kasama yun sa walang hanggang panukala. Bagamat pinapahayag na ang mga propesya na darating ang Kristo, hindi pa rin naunawa ng mga unang tao. Dahil alam nila, sila ay malapit sa Diyos, sila ay self-righteous, hindi nila matuwid sila sa harapan ng Diyos, nasa kanila ang kautusan. Subalit ang lahat ng iyon ay walang nakasunod. Kahit isa. Walang matuwid yung sabi. Wala. Ang sabi ng Bible, kami walang matuwid. Wala. Wala. Kahit isa. Walang gumagawa ng mabuti. Pakitang tao lang. Si Pablo, isa sa mga membro ng siktang Hudyo, partikular ang Judaism. Yung ipinaalam sa kanya ang hiwaga, lihim. Ito ay maaari
panahon na sa aklat ng Acts chapter 9, yung kay Bulagin, at nakarinig siya ng tinig, sino po kayo, Panginoon? Sabi ni Jesus, ako si Jesus na iwinuman. So, nagbigay ang Panginoon ng pamamaraan kung saan siya makakapita. So, ang aklat ng Efeso, nilalaman ito kung ano ang kalagayan ng tao. Kalagayan natin noon, Ilagayin natin ngayon. kalagayan natin. Si Pablo na bilanggo dahil siya ang ating apostol. Siya ang itinalaga ng Diyos na mangaral sa ating mga hintil. Ano yung hiwaga o ano yung lihim na hindi ipinahayag ng Diyos sa unang salinlahi? Bakit sa panahon natin ipinahayag? Yun ang hiwaga. Yun ang hiwaga na ang Israel, isod sila sa atin. Kasi hindi pinahayag sa kanila. Una, hindi lahat ng Israel naniniwala kay Kristo. Pero sa atin, yung lihim na yan, sabi ni Pablo, nasa pamamagitan ng tayab ay pinalam sa atin ang hiwaga. Gaya ng nauna kong isinulat sa ilang mga salita. Ano yung hiwaga? Ano yung hiwaga? Ang lihim, na ang lihim, inilihim sa unang salinlahi, ang hiwaga sa panahon natin. Ano yung hiwaga na, sabi ko nga, nagtuturo ako sa barangay, pag nalaman mo yung hiwaga, daig mo pa ang tumama sa lupa. Ano yung hiwaga na hindi mo ina-expect? Siyempre. Diba? Hiwaga na bigla na lang malalaman na isa ka na tagapagmana ang pangako ng Panginoon. Heredera. So ito ang sabi ni Pablo, sabi niya ng verse 6, na ang mga hintil ay kapwa tagapagmana. Kapwa, o sinabing kapwa, kasama na tayo. Bagamat ang tagapagmana dapat ay Israel. Sila kasi yung covenant of work. Pero sabi ni Pablo, kumbaga parang ito, ayoko mapaligoy-ligoy. Sasabihin ko yung totoo. Pahayag ito ng Diyos sa akin. Hindi ko pwedeng itago. Ibubulgar ko ito. Na ang mga hintil ay kapwa tagapagmana at bahagi sa isang katawan. Tandaan natin, ang iglesia dito ay ang katawan ni Kristo. Hindi yung simbahan na malaki. Na gaya ng sinasabi, pag hindi kayo pumasok dito, hindi kayo maliligtas. Hindi po. Ang totoong iglesia, ang katawan ni Kristo. Binili niya ng kanyang dugo, ng kanyang laman. At ang iglesia yan, siya ang ulo, siya ang katawan. Tayo ang bahagi. Sabi ko nga kay Sister Karen, saan mo gusto maging kabahagi? Kuko. Kahit kuko na lang. Oo, at least bahagi. Mayroon akong napanood sa commercial na isa siyang model na sabi niya, si Venus Rock. Pinapatalasas niya yung, ano yung kape na yun? Yung kape na mamahalin, bibili sa Mercury. Baka ano yun, MX3! MX3. MX3! Kate-ide. Nakakita na po ba kayo ng kape na MX3? MX3. MX3! Oo nga. Maganda sa katawan yun. Kinukomersya ni Venus Rock. Model yung Venus Rock. Ano yan? Ang sabi niya, mainam ang kape na ito. Siyempre siya ang model. Sabi niya, tinalakay niya ang Panginoon. Kumuha siya ng supporting bell patungkol sa kape na ito. Sabi niya, doon ako din naniwala, sinabi niya na first choice ako sa puso niya. First choice daw siya sa puso ng Panginoon. Ito ang reaksyon ko. Inagawa mo si David. Si David, siya ang malapit. Siyang malapit sa puso ng Panginoon. Inagawa niya. Ito, kumbaga, sabi ni Pablo, na ang mga hintil ay kapwa, tagapagmana at gabahagi ng isang kapwa. Lagun na. Hindi yung Israel ang pinaburante.
Intel talaga. Kasi pag binasa mo ang Episo, kaya si Kristo namatay, mayroong alitan ng dalawa, mayroong alitan na ang Israel di nakikisama sa Samaritan maging sa atin dahil itinuturing nila tayo hayop, marumi. So sa pamamagitan ng Panginoong Kristo sa kanyang kamatayan at nasira yung pagitan, nasira yung tabing na nag-uugnay sa dalawang magkalaban. Ibig sabihin pinag-isa na ng Panginoon. Wala nang tuli, hindi tuli, sabi ng si Pablo, ang lahat ay iisa sa katawan. Isa. So, napakasarap basahin na tayo ay kabilang na tagapagmana. Bagamat mamaya babasahin ko, bakit tayo nakabilang, bakit tayo minanahan ng Panginoong Kristo na hindi naman dapat tayo nababagay dyan. Kasi sabi ko Karapat nga, dapat. lahat tayo makasalanan, ang dapat sa atin, sabi ni Pastor Alan, impyerno. Pero, Hindi tayo sa langit. Diba? Kasi mahilig tayo, tama yun. Mahilig tayo sumamba kung ano makita natin naglalarawan ng mukha ni Kristo, nakaupit, sasambahin natin. Ang Bible nagsasabi, kailangan ng Diyos sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Yun ang hinahanap niya eh. Hindi yung nakakita ka lang na kamukha ni Kristo yung nakalagay sa pagiro, sasambahin ko. Ganun tayo eh. kamukha. So, hindi dapat tayo tagapagmana na ang dapat magmamana lamang ngayong mga Israel. Bakit? Ito, balikan natin ang chapter 2. Kasama ito sa chapter 1 na ang kalagayan natin sa chapter 1, patay. Ay, mga Tatay, patay, hindi. oo. Patay po tayo. Sa piso. Kaya pag sinabing patay ka, tatay, patay ang kaluluwa mo, wala kang pagnanasang hanapin ng Diyos. Oo. Wala kang desire, wala kang minimiti na hanapin ang presensya ng Diyos. Bakit? Patay ka eh. Ang hinahanap mo kung paano kumita, paano magkapera, Kumain. kamatayin, paano nag-iisip ka ng paano kaya yumaman. Diba? Pero ang tao na patay, hindi siya nag-iisip paano ko makikilala ang Diyos. Paano ko siya mahanap. Parang Sa chapter 1, patay tayo, sabi ni Pablo. Buhay ang ating physical, pero yung ating kaluluwa, patay. alipin ng sanlibutan. Kaya pagka chapter 2, ano ba ang kalagayan natin? Ang sabi niya sa chapter 2, balikan natin. Chapter 1, verse 11. Chapter 2, verse 11, sabi na dito, ang kalagayan natin noon, patay. Pag patay, hindi mo hanapin. Katulad ng dalawa, lumabas. Wala silang nararamdaman. Sa presensya ng Panginoon. Oh, patay sila. Tandaan nyo, Tatay Ide, ha? Yung dalawa na yon, Pumasok. alam ko agad kung ano ang pakay. Baka may pakinabang, O wala. baka halubilo tayo. Walang pakinabang, lalabas tayo. Ang tawag doon, Tatay Ede, patay. Wala silang Hindi interes na, makinig. naramdaman yung presensya ng Wala Panginoon. silang interes na makinig ng salita ng Panginoon. Tayo no, sabi ni Pablo sa chapter 1, tayo ay mga patay. At inulit niya sa chapter 2, sabi rito sa 11, kaya nga, alalahanin ninyo na nung una kayo'y mga hintil. Tayo po ang hintil ha. Hintil sa laman na tinatawag na dituli. Tinatawag na dituli ng mga tinatawag na tuli sa laman. Ito yung mga Israel, ito yung covenant ng Diyos na sinabi kay Abraham, tuliin mo ang iyong sambayanan. Sa iyong sambayanan, tuliin mo. Ang ibig sabihin yung pagtutuli. Circumcise, kalaman, ay huwag natin bibigkasin kasi medyo napakasilan. Kaya nga alalahanin ninyo nung una na kayo ay mga hintil sa laman, tinatawag na dituli ng mga tinatawag na tuli sa laman. Sila yun. Tayo hindi tayo tuli eh. Maliban na lang ngayon. Ito. Nang panahong yaon, kayo ay walang Kristo. Totoo yan. Nung ako wala pa sa Panginoon, ang Kristo ko nakapako sa krus. Daan nakapuko ang aking isip. Pero, nung maunawaan ko yung salita ng Panginoon, hindi pala yan. Wala tayong Kristo, sabi ni Pablo.
Maaring may Kristo tayo nasa sabungan. At yan, nakita mo yung Kristo sa sabungan? Anong trabaho ng Kristo sa sabungan? Ludi, sa puti, sa pula. Sa wala, sa meron. Di ba? Walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel. Totoo po yun. Hiwalay. Hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel. Tama po yun. At mga dayuhan sa mga tipa ng pangako. Walang pag-asa. Yung salita, Tatay Ide, na walang pag-asa. Wala talaga tayong pag-asa. Wala. Kahit anong gawin mo, wala Wala kang, tayong pag-asa. wala kang maasahan. Huwag mo sasabihin na, ako nga nagluluhod doon papunta simbahan eh. Nagpipinitensya ako, walang pag-asa. Walang pag-asa. Wala kang pag-asa. Hindi yung garantiya na yung papalupaluin mo yung likod mo gaya ng kinagisnan, naturo lamang ng tao at mag-aapak ka, walang tsinila papuntang gruto, yun ang paraan mo para magkaroon ng pag-asa. Hindi po. Sabi ni Pablo, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ito yun. Ang Diyos kasi na sa sanlibutan, una, ang Diyos natin sa sanlibutan, sarili natin. Magaling ako. May talent ako. Ang tawag diyan, Diyos, ang pagkakilala mo sa sarili mo. Walang Diyos sa sanlibutan. O maari, may Diyos ka. Sabi ng ating pastor, maaaring kinuha mong ulugan yan. Nilalog naman sa pag-ita, sabi niya nga kagabi. Yun ang Diyos natin. Sabi kasi ni Pablo na walang Diyos sa sanlibutan. Kahabag-habag ang kalagayan natin, Tatay Ed. Wala tayong pag-asa. Kaya tama na nararapat lamang na tayo ay kumandidato o patungo sa impyerno. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa, Tatay Ed. Ito sabi niya sa 12. 13 pala. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus kayo na noon una ay malayo tayo inilapit tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yun po, Tatay Idi, ang kabayaran ng kasalanan natin, ang mawisikan tayo ng dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo, hindi yan dugo na as in dugo ng hayop. Yan ay dugo ng isang banal, walang kasalanan, walang bahid. Yun ang ibinayad sa ating sandamakmak na kasalanan at magkaroon tayo ng pag-asa. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa. Yun na nga, sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader sa ating alitan. So, yun ang mga lihim at hiwaga na nalaman natin na sinasabi ng verse 6 na ang mga hintil ay kapwa. Hindi mo akalain na walang pag-asa, nagkaroon ka ng pag-asa, naging kabahagi ka ng pangako ng Panginoon sa Kristo. Yung pangako na yan, Brother Ede, Tati Ede na lang tawag ko sa inyo, yung pangako na yan, hindi yung pangako ng tao. Hindi yung pangako ng kandidato na, sige ha, pag nanalo ako, pasisiminto kita. Hindi po, pasisiminto ko yung bahay. Hindi, ang pangako ng Diyos, tandaan natin ang Diyos ay hindi sinungaling. Amen. Yung pangako na yan, hindi pa natin aanilag. Sabi ng ating pastor, buhay pa tayo. Pero tinitiyak ko po, sabi ng salita ng Diyos, ang pangako na yan, pangako na isa ka na magmamana ng buhay. Na walang hanggan. Ba? Sa Bible, kung sabagay wala pa kayong Biblia, kung kayo'y matugid na nagbabasa, may isang mayamang lalaki sinabi, Guro, mabuting guro, ano ba ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, bakit mo ako tinawag na mabuti? Di ba? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mabuti, huwag kang papatay, huwag magnanakaw,
Pagka magiging sinungaling na saksi, laban sa iyong kapwa. Sabi ng mayaman, ginagawa ko yan mula nung balik pa. Kumbaga, nakikita ng Panginoon na hindi totoo yung kanyang sinasabi. So, sabi ng Panginoon, para magmana ka ng buhay na walang hangganan, pagbili mo ang iyong ralian at ipamahagi sa mga dukwa. Nalungkot ang lalaki dahil labis siyang mayaman at napakahirap ibigay ang kanyang kayamanan, lalo pinaghirapan niya. Nalungkot siya. Kaya sabi ng Panginoon, napakahirap pumasok ang mayayaman sa karya ng langit. Mabuti pa ang kamilyo, magdali siyang pumasok sa butas ng karayo. So, ibig sabihin ng Panginoon doon, na yung pangako niya na dapat nating panghawakan at totoong pangako ng Panginoon na tayo ay tagapagmana no ano man yang kanyang pinapangako. At hindi pa yan tatayin. Ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Sa ngayon, hindi ko pa naaaninag. Malay natin, hindi ko alam. Iba ang isip ng Diyos, iba ang isip namin, iba ang isip ng tao. Hindi ko alam kung ano ang plano niya sa'yo. Pero tandaan natin, bahagi ka ng katawan. Amen. Tandaan natin na, pag sinabing iglesia, tayo. Templo tayo ng Diyos. Sabi ng Korinto, hindi nyo ba alam nyo? Marami, congregation. Hindi sinabi na, hindi mo ba alam? Ikaw, di. Lahat. Ang tama, hindi nyo ba? Alam. Ibig sabihin, Pangkalahatan. ni Pablo, marami. Marami. Bahagi ni Kristo. Tayo ang templo. Kaya nilabasa ko ito. Ang sarap na pakiramdam ko. Kasi, hindi ko ito nalaman. Naakala ko, sapat na yung born again ako, naniniwala ko yung pala, ako ay tagapagmana niya. Yes. Masarap ang hawakan na salita ng Panginoon. Lalo ng titiwala sa Kanya. Kaya, hindi lamang yun, yung mga kalagayan natin noon, tayo rin ay binigyan niya ng pananampalataya. Kaya, meron po ba kayo natutunan, Tatay? Amen. Dito tayo magtatapos. Sa ating pagtatapos sa hapong ito, Tatay, tandaan natin, ang kapanatagan natin hindi dahilan sa marami kang imbak na pera, nakapagtapusan ng mga anak sa kolehiyo, magandang kalagayan, buhay ng mga anak mo. Hindi po yun kapanatagan. Ang kapanatagan natin ay sa binasa natin. Ang ating Panginoong Kristo namatay para sa atin. Ang sabi ng isang manunulat, ano ang tanging mong kapanatagan sa buhay at kamatayan? Ano ang tanging mong kapanatagan sa buhay at kamatayan? Ang sabi ng iba, ako, pag di bali ako mamatay, marami ako naipon ng pera sa bangko. Mga anak ko, iiwan ko, nakapagtapos na yan, malalaki na sila, alam na nila. Di po yun. Di po yung kapanatagan. Ang kapanatagan natin sa Taide, kung ikaw, hindi ka pag-aari ni Numan, pag-aari ka ng ating Panginoong Kristo, binili ka niya ng kanyang mahalagang dugo. Bukod doon na binili ka sa kanya ng kanyang dugo, namatay siya para sa iyo, pinatawad pa ang iyong kasalanan. Amen. Diba? Ay nakapanatagan, yung tipong binayaran ng Diyos ang iyong kasalanan. Malaking halaga. Na kailanman din natin kayang bayaran yan. Malaking halaga ang binayad sa atin. Wala. Sabi ng Roma, hindi kayang bayaran ng tao yan. Bagkus pa nga, araw-araw minuhin mo pagkakasala. Pero, kay Kristo, bayad yan. Bayad na. So, nawa, mayroon kayo naintindihan. Nawa, sa Linis ating. na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Amen. Salamat po. So yan, so purihin ng Diyos sa kanya pong mga salita na Tabakan mo po. sa kanyang mga salita na mga napakinggan. Ako, yun mo rin ito, lahat ng hapon. So ituloy po ang ating George, pero
tuloy-tuloy po ang gawa ng video. Na-invite natin yung nakaraan, pinili natin yung invite na sa na lingkod na nakatalo na sa gawain po ng ating diba? So, tsaga lang. Sabi nga, ang pagkatiwalaan sa maliit na bagay, ay bigyan tayo ng pagkatiwalaan sa malaking bagay. So, huwag lang tayo sumuko. Iwala tayo na sila man ay magkaroon din ng kanyang paraan. Balik na din sa pagkakasama natin. Okay? Natin tayo tumayo at tayo po awit na awitin pa natin Lead Days on the Grateful Heart. Because He's given Jesus love. His Son gave because He's given Jesus love. His Son. Let your wings sing around the world. Let the voices cry and reach, because of what the Lord has done for us. Give Salamat sa Lord, yung mga salita lang na pagkikas na nagbigay sa ating pagkakas at naging salamat sa spiritual at patuloy na pagkikas sa talagang ang salita mo Diyos ay pagkakas ng ating spirito para patuloy na makapagkikus sa iyong braso. Pasalamatan ka sa mga biyaya sa pagkala kasama ng kaliwa na patuloy na pagkukulit kasama sa iyo. Naging ang aming katawan kay Lord, body, ginagamit mo kay Lord para papulihan ka kulturang ka. Sa pagkakasahan ng katawan, nandun ang body, soul, spirit, salamat sa pagkat binigyan mo kami ng lakas ng aming katawan physical para magamit namin sa pag-ibig sa iyo at papulit pa rin para lumalaki at katilain ng iyong pangalan. Kaya ma, kung paano ba kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar ng God, isa man sa amin, o wala na pa. Paglay namin ang mga kabay, katubay, pangit yung po kayo. Yun din o Diyos, uwi kami sa amin. Puno-puno pa rin ang kagalakan ng kapayapaan. Pag-iingat din po sa amin. Sumamin ang iyong kapapala, financially, materially, spiritually. Higit sa lahat, na ikaw ang aming napapaprihan, kapagpikuran sa hapon. Kaya salamat sa gawin pa ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ko, sa lahat ng sabi na